10 sikat na krimen na nagpabago sa batas. Ang kasaysayan ng batas ay puno ng mga krimen na hindi lamang nagdulot ng pagkalito at pagkabahala sa publiko, kundi naging dahilan din upang baguhin o ireforma ang mga umiiral na batas. Ang mga kilalang krimen na ito ay naging daan upang magkaroon ng makabuluhang pagbabago sa legal na sistema, nagbukas ng diskusyon tungkol sa hustisya at nagtulak sa mga mambabatas na magsagawa ng mga pagbabago upang masigurong hindi na mauulit ang parehong mga pangyayari. Kung kaya't sa video na ito, ating tatalakayin 10 sikat na krimen na nagdulot ng mga pagbabagong anyo sa batas. Ang bawat isa sa mga kasong ito ay hindi lamang nagsilbing aral, kundi naging batayan sa mga reforma sa batas upang mapanatili ang kaayusan at katarungan sa hinaharap. Kaya tara simulan na natin. Number 1. The O.J. Simpson Trial. Ang O.J. Simpson Trial, na kilala bilang The Trial of the Century, ay isa sa mga pinakasikat at controversial na criminal case sa kasaysayan ng United States. Nagsimula ito noong June 12, 1994 nang matagpuan ang mga bangkay ni Nicole Brown Simpson na dating asawa ni Orenthal James Simpson at kaibigan niyang si Ronald Goldman malapit sa bahay ni Nicole sa Brentwood, Los Angeles. Si O.J. Simpson ay isang dating NFL star, actor at sportscaster na naging pangunahing suspect sa mga pagpatay. Ang pagtakas ni Simpson sakay ng isang puting Ford Bronco SUV noong June 17, 1994 ay isa sa mga pinakakilalang pangyayari sa kasaysayan ng media na sinubaybayan ng higit sa 95 milyon na tao sa telebisyon. Samantala ang kanyang proceedings na nagsimula noong January 24, 1995 ay tumagal ng halos 9 na buwan na naging sentro ng atensyon ng media. Isa sa mga kritikal na aspeto ng kaso ay ang DNA evidence na itinuturing pa ring bagong teknolohiya noong panahong iyon. Ipinakita ng prosecution na tumugma ang dugo ni Simpson sa crime scene, subalit kinwestiyon ito ng kanyang depensa. Idinahilan na baka ito ay maaaring kontaminado o sinadyang pakialaman ng mga pulis upang ipahamak si Simpson. Naging mahalaga rin ang issue sa lahi sa paglilitis dahil ipinakita ng depensa ang posibleng racist motive ng pulisya, partikular kay Detective Mark Foreman na inakusahan ng pagsisinungaling dahil sa kanyang mga racist statement. Samantala, ang tanyag na dream team ng mga abogado ni Simpson, kabilang sina Johnny Cochran at Robert Shapiro, ay matagumpay na nakapagbigay ng makabuluhang pahayag tungkol sa kaso, lalo na sa ebidensya. Gayunpaman, ang hatol ng judge sa kanya ay hindi guilty noong October 3, 1995 at ito ay nagdulot ng matinding paghahati ng opinyon sa publiko. Ang kaso na ito ay nag-iwan ng matinding epekto sa sistema ng hustisya. Pinalakas ang paggamit ng DNA evidence sa mga investigations at binigyang diin ang mga issue ng racial bias sa legal system. Number 2. The Lindbergh Kidnapping. Ang Lindbergh Kidnapping, na kilala bilang the crime of the century, ay naganap noong March 1, 1932 nang ang anak ng kilalang aviator na si Charles Lindbergh, ang 18 months old na si Charles Lindbergh Jr. ay dinukot mula sa kanilang tahanan sa Hopewell, New Jersey. Ang krimeng ito ay agad nagdulot ng malawakang interes sa publiko at isang malalim na paghahanap. Samantala, nag-iwan ang mga kidnapper ng isang sulat na naglalaman ng ransom demand na $50,000 at kahit ibinigay ng pamilya ang pera, hindi na naibalik ang bata. Gayunpaman, noong May 12, 1932, natagpuan ang katawan ng bata sa isang kagubatan malapit sa kanilang tahanan na nagpapahiwatig na siya ay namatay ilang oras lamang matapos ang pagkidnap. Kaya naman ang kasong ito ay nagsimula ng malawakang paghahanap sa mga salarin at naging dahilan ng takot at pagkabahala sa buong bansa. Sa makatuwid, ang investigasyon ay naging daan sa pagkaaresto kay Bruno Richard Hauptmann noong 1934 na isang German immigrant at dating karpintero matapos matagpuan ng ilang ransom money sa kanyang pag-aari. Bagamat marin niyang itinanggi ang pagkakasangkot, si Hauptmann ay hinatulan ng parusang kamatayan matapos ang kontrobersyal na paglilitis at siya ay binitay noong 1936. Ang krimeng ito ay nagbigay daan sa pagpasa ng Federal Kidnapping Act o mas kilala bilang Lindbergh Law na ginawang federal crime ang pagkidnap kung ang biktima ay dinala sa ibang lugar. Samantala, nagbigay ito ng mas malaking kapangyarihan sa mga federal agency tulad ng FBI upang makialam at imbestigahan ang mga kaso ng pagkidnap
at nagpataw ng mas mabibigat na parusa, kabilang ang parusang kamatayan para sa malulubhang kaso. Bagaman nahatulan si Hauptmann, may mga nagsasabing siya ay inosente at biktima ng maling hustisya na nagbunga ng mga conspiracy theory at patuloy na debate. Gayunpaman, ang Lindbergh kidnapping ay isang krimen na nagbago sa mga batas ng Amerika at nagbigay ng higit na proteksyon laban sa mga kaso ng pagkidnap. Number 3, the Scottsboro Boys Case. Ang Scottsboro Boys Case ay isa sa mga pinakasikat na kaso sa kasaysayan ng United States na naganap noong 1930s na naging isang eye-opener tungkol sa racism at kawalan ng hustisya sa legal system ng bansa. Noong March 25, 1931, siyam na kabataang African-American na may edad mula 13 hanggang 19 ang inakusahan ng panggagahasa sa dalawang puting babae sa isang tren na patungo sa Scottsboro, Alabama. Bagamat walang sapat na ebidensya, ang mga Scottsboro Boys ay nahatulan ng kamatayan ng mga judge na mga puti rin ng lahi na nagpapakita ng diskriminasyon sa proseso ng hustisya. Dahil sa trial na ito, dalawang makabuluhang desisyon mula sa US Supreme Court ang nabuo. Ang una ay ang Powell v. Alabama noong 1932 na nagtakda na ang mga akusado, lalo na sa mga kasong may parusang kamatayan, ay may karapatang magkaroon ng epektibong abogado. Ito ay isang pangunahing hakbang patungo sa pagbibigay ng patas na judgment para sa lahat ng mamamayan, anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Ang ikalawang desisyon ay ang Norris v. Alabama noong 1935 na ang pag-aalis sa mga African-American mula sa paglilingkod bilang judge ay labag sa konstitusyon. Ang dalawang batas na ito ay nagbigay ng malaking ambag sa pagsasaayos ng karapatang pantao at hustisya sa United States, partikular na sa pagtanggal ng diskriminasyon sa kung anuman ang lahi ng mga nasa hukuman. Nagsilbi itong inspirasyon sa mga civil rights movement na nagpalakas ng laban para sa patas na pagtrato sa lahat ng mamamayan. Bagamat ang ilang miyembro ng Scottsboro Boys ay nakalaya makalipas ang maraming taon ng pagkakakulong, tumagal ng dekada bago sila formal na mabigyan ng hustisya. Noong 2013 lamang, ibinigay ang opisyal na pardon sa natitirang mga akusado. Ang Scottsboro Boys Case ay naging simbolo ng paglaban sa racism at nagsulong ng malalim na pagbabago sa sistema ng hustisya ng Amerika na nagbigay daan sa higit na proteksyon sa mga karapatan ng mga minority at nagtakda ng mas patas na mga proseso sa korte. Number 4, the Enron Scandal. Ang Enron Scandal ay isa sa pinakamalaking kaso ng corporate fraud sa kasaysayan ng United States na naganap noong 2001. Ang Enron Corporation na isang large energy company na nakabase sa Houston, Texas na dating tinitingala bilang isang matagumpay at makabagong kumpanya sa larangan ng energy trade. Subalit ang kumpanya ay sangkot sa massive fraud sa accounting na nagtago ng kanilang tunay na sitwasyon at pinalabas na kumikita sila ng malaki kahit pa nalulugi na ang kumpanya. Sa ilalim ng pamumuno ng kanilang CEO na si Kenneth Lay, COO na si Jeffrey Skilling at CFO na si Andrew Fastow, ginamit ng Enron ang tinatawag na mark-to-market accounting na kung saan ang expected income na nakalagay sa kontrata ay inuulat na kahit hindi pa ito natatanggap. Kasabay nito, nagtatag sila ng mga Special Purpose Entities or SPEs para itago ang mga utang ng kumpanya at iwasan ang mga pag-a-analyze dito ng mga investors. Samantala, noong October 2001, napilitan ng Enron na aminin ng kanilang malalaking pagkalugi at noong December ng parehong taon, nagdeklara ng bankruptcy ang kumpanya na isa sa pinakamalaking bankruptcy sa kasaysayan ng United States sa panahong iyon. Nagdulot ito ng pagkawala ng bilyon-bilyong dolyar ng mga shareholder at libo-libong empleyado ang nawalan ng trabaho. Ang investigasyon sa iskandalo ay nagtungo sa pagkaaresto at pagkakasakdal ni Lay, Skilling at Fastow. Nahaharap sila sa iba't ibang mga kaso, kabilang ang conspiracy at securities fraud. Si Skilling ay nahatulan ng 24 years sa bilangguan, ngunit ginawa na lamang itong 14 years, habang si Fastow ay tumanggap ng mas mababang sentensya kapalit ng kanyang testimonya. Samantala si Lay ay namatay bago pa siya masintensyahan. Bilang tugon sa iskandalong ito, ipinasa ng Kongreso ng United States ang Sarbanes-Oxley Act or SOX noong 2002
na layuning higpitan ang mga regulasyon ng mga korporasyon, partikular na sa financial reporting at corporate governance. Ang batas na ito ay nagpatatag ng mga policies sa accounting at nagtatag ng Public Company Accounting Oversight Board at nagbigay ng mas mabigat na parusa sa mga executives na masasangkot sa fraud. Number 5. The death of Stephen Lawrence. Ang pagkamatay ni Stephen Lawrence noong April 22, 1993 ay isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng United Kingdom na nag-expose ng malalim na problema ng racism sa lipunan at nagdulot ng malalaking pagbabago sa batas at sistema ng hustisya. Si Stephen na isang 18 years old na Afro-Caribbean na estudyante ay walang habas na inatake at pinatay ng 5 kabataang puti habang naghihintay ng bus kasama ang kaibigang si Dwayne Brooks sa Eltham, Southeast London. Bagamat may mga saksi at malinaw na mga suspect, ang mga unang investigasyon ng Metropolitan Police ay nagpabaya na nagpapakita ng systemic racism sa loob ng pulisya. Ang kakulangan sa aksyon ng mga autoridad at ang mabagal na pagtugon ng hustisya ay naging dahilan ng matinding kampanya ng mga magulang ni Stephen na sina Doreen at Neville Lawrence upang ipaglaban ang kanilang anak. Samantala, matapos ang mga kabiguang maipakulong ang mga salarin, inilabas noong 1999 ang Macpherson Report na isang ulat mula sa investigation na isinagawa ni Sir William Macpherson. Natukoy ng ulat na ang Metropolitan Police ay may institutional racism at nagbigay ng 70 recommendations upang mapabuti ang sistema ng hustisya. Ang ulat na ito ay nagtulak ng makabuluhang mga reforma, kabilang ang mas mahigpit na pamantayan sa investigation ng mga hate crimes at ang pagtanggal ng double jeopardy rule na nagpapahintulot ng muling trial kung may mga bagong ebidensya. Noong 2012, makalipas ang halos 19 years, ang dalawang suspect na sina Gary Dobson at David Norris ay napatunayang guilty sa pagpatay kay Stephen Lawrence matapos ang paglabas ng bagong DNA evidence. Ang kaso ay nagdulot ng mga pagbabago sa institutional policies at nagbukas ng pinto para sa mas mataas na pampublikong accountability. Pinatibay rin nito ang mga batas laban sa racism at pinalakas ang kampanya para sa pagkakapantay-pantay sa lipunan. Gayunpaman, ang pagkamatay ni Stephen Lawrence ay isang trahedya, ngunit ito ay naging inspirasyon para sa malalim na reforma sa sistema ng hustisya ng UK na nagsilbing isang mahalagang hakbang sa paglaban sa institutionalized racism at diskriminasyon. Ang kanyang kaso ay nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa batas at nagpatibay ng laban para sa karapatang pantao at tamang pagtrato sa lahat ng lahi sa ilalim ng batas. Number 6. Miranda v. Arizona. Ang Miranda v. Arizona ay isang makasaysayang kaso ng Korte Suprema ng United States na nagpabago sa legal process ng interrogation at nagbigay daan sa pagtatatag ng mga tinatawag na Miranda rights na nagbibigay proteksyon sa mga akusado. Nagsimula ang kaso noong 1963 nang si Ernesto Miranda na isang 23 years old na lalaki ay inaresto sa Phoenix, Arizona dahil sa kasong kidnapping, panggagahasa at pagnanakaw. Sa loob ng 2 oras ng interogasyon, inamin ni Miranda ang kanyang mga krimen, ngunit hindi siya binalaan ng kanyang mga karapatan, gaya ng karapatang manahimik at magkaroon ng abogado. Ginamit ang kanyang pag-amin bilang ebidensya laban sa kanya sa korte, ngunit ipinanlaban ng kanyang mga abogado na nalabag ang kanyang 5th Amendment o karapatan laban sa sapilitang pag-amin at 6th Amendment o karapatang magkaroon ng abogado dahil hindi siya naabisuhan ng kanyang mga karapatan. Samantala, noong June 13, 1966, naglabas ng desisyon ng Korte Suprema na bumoto ng 5-4 favor kay Miranda. Ayon sa desisyon, ang mga suspect na nasa kustodya ng pulisya ay dapat abisuhan ng kanilang mga karapatan bago isailalim sa interrogation. Bilang resulta, inilabas ang tinatawag na Miranda warnings o Miranda rights na kailangang sabihin ng pulisya sa bawat suspect bago simulan ang interrogation. Binubuo ang mga Miranda rights ng 4 na pangunahing bahagi. Una ay ang karapatang manahimik, ang pangalawa ay ang babala na anumang sasabihin ay maaaring gamitin laban sa kanila sa hukuman, pangatlo ay ang karapatang magkaroon ng abogado, at ang pang-4 ay kung hindi kaya na kumuha ng abogado,
magbibigay ang estado ng isang libre. Dahil sa kasong ito, naging mas protektado ang mga suspect laban sa sapilitang pag-amin at pag-abuso sa proseso. Pinatatag din ng desisyon ang karapatan ng mga akusado sa patas na investigasyon at tamang proseso ng batas. Ang Miranda v. Arizona ay nagkaroon ng malawakang epekto sa justice system sa United States at naging isang batayang prinsipyo sa pagpapatupad ng batas. Sa kabila ng ilang kontrobersya at pagtutol, lalo na mula sa mga nagsasabing pinaliit nito ang kakayahan ng pulisya na magsagawa ng interogasyon, nanatiling mahalaga ang mga Miranda rights sa proteksyon ng mga konstitusyonal na karapatan ng bawat mamamayan. Number 7. The Murder of James Bulger. Ang murder of James Bulger ay isa sa mga pinakakilalang krimen sa kasaysayan ng United Kingdom na nagresulta sa mga makabuluhang pagbabago sa batas tungkol sa mga batang kriminal. Noong February 12, 1993, si James Bulger, na isang 2 years old na batang lalaki, ay kinidnap mula sa isang shopping center sa Bootle, Liverpool ng dalawang 10 years old na batang lalaki na sina John Venables at Robert Thompson. Dinala nila si James sa isang malayong lugar kung saan siya ay pinahirapan at brutal na pinatay. Ang katawan ni James ay natagpuan sa riles ng tren makalipas ang 2 araw. Ang kalupitan ng krimen at ang murang edad ng mga salarin ay nagdulot ng matinding galit mula sa publiko na nagdulot ng mga katanungan tungkol sa edad ng pananagutan sa ilalim ng batas at ang sistema ng hustisya para sa mga menor de edad. Sina Venables at Thompson ay nahatulan ng pagpatay at pinarusahan nang walang ibinigay na bilang ng taon ng pagkakakulong, bagamat sila ay pinalaya matapos ang 8 taon at binigyan ng mga bagong pagkakakilanlan upang protektahan sila mula sa galit ng publiko. Ang kaso ni James Bulger ay nagbunga ng maraming pagbabago sa batas, kabilang ang mas mahigpit na mga pamantayan para sa mga batang kriminal at ang pagsasabatas ng mas mahigpit na mga hakbang laban sa karahasan ng kabataan. Naging malaking usapin ang age of criminal responsibility, ngunit nanatili sa edad na 10 ang pananagot sa mga ganitong krimen sa UK at nagtulak ng malawakang talakayan tungkol sa kung gaano kabata dapat managot ang isang tao sa krimen. Kasabay nito, nagkaroon din ng pagbabago sa sentencing at pagtrato sa mga batang kriminal na tumutok hindi lamang sa kanilang parusa kundi sa kanilang rehabilitasyon. Sa kabila ng kanilang pagpapalaya, si John Venables ay muling naaresto noong 2010 dahil sa mga kasong child pornography na muling nagpakulo ng pampublikong opinyon. Ang kaso ni James Bulger ay naging simbolo ng mga usapin tungkol sa hustisya, pag-rehabilitate ng mga batang kriminal at ang kakayahan ng lipunan na balansehin ang pagpaparusa at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Number 8. Ang Maguindanao Massacre, na kilala rin bilang Ampatuan Massacre, ay naganap noong November 23, 2009 sa bayan ng Ampatuan, Maguindanao at kinilala bilang isa sa pinakamalaking election-related violence at pinakamadugong krimen laban sa media sa Pilipinas. Ang krimen ay naugnay sa political conflict ng dalawang makapangyarihang pamilya, ang Ampatuan at Mangudadatu, na kung saan 58 na tao, kabilang ang 32 na journalist, mga abogado at mga kaanak ni Esmael Toto Mangudadatu ay walang awang pinaslang habang naglalakbay upang maghain ng kanyang kandidatura para sa pagkagobernador. Ang pangunahing akusado ay si Andal Ampatuan Jr. na anak ni Andal Ampatuan Sr. na mayor ng Datu Unsay, kasama ang iba pang miyembro ng Ampatuang clan na sinasabing nagmamay-ari ng mga private armed group. Ang mga biktima ay hinarang, kinaladkad mula sa kanilang mga sasakyan at pinatay, kasabay ng pagtatangkang ilibing ang mga ito gamit ang backhoe upang maitago ang krimen. Gayunpaman, nagdulot ito ng malaking reaksyon mula sa lokal at internasyonal na komunidad na humantong sa pagsusulong ng mga batas laban sa private armies at political dynasties, pati na rin ang pagpapalakas ng proteksyon para sa mga media journalists mula sa pagkaaresto ng mga akusado, kabilang sina Andal Ampatuan Jr. at Zaldi Ampatuan. Isang matagal na investigation ang naganap dahil sa dami ng witness and accused. Samantala, noong December 19, 2019, matapos ang halos isang dekadang paghihintay, idineklara silang guilty at hinatulan ng reclusion perpetua o ang habambuhay na pagkakakulong ng walang parol kasama ang iba pang kasabwat. Ang kaso ay nagbunsod ng mga reforma sa judicial system tulad ng mas mahigpit na regulasyon sa forensic evidence at mas mabilis na pag-usad ng investigation sa mga high-profile na kaso.
Bukod pa rito, mas lumakas ang advocacy laban sa impunity o kalayaan ng mga makapangyarihan mula sa kaparusahan. Ang massacre ay nagsilbing paalala ng mga kahinaan sa hustisya at nagbigay daan sa pag-review sa mga umiiral na batas, kabilang na ang mga advocacy para sa anti-political dynasty law, proteksyon ng karapatan ng media at mga reforma sa legal system upang masigurong mas mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karahasan. Number 9. The Port Arthur Massacre. Ang Port Arthur Massacre ay isang trahedyang naganap noong April 28 to 29, 1996 sa Port Arthur, Tasmania, Australia, kung saan 35 na tao ang napatay at 23 pa ang nasugatan sa shootout na isinagawa ni Martin Bryant. Si Bryant na armado ng semi-automatic na baril ay pumasok sa Broad Arrow Cafe sa Port Arthur Historic Site, isang kilalang tourist destination, at walang habas na binaril ang mga turista at staff. Mula roon, nagpatuloy siya sa pamamaril sa iba't ibang lugar na nagresulta sa pinakamatinding mass shooting sa kasaysayan ng Australia. Ang krimen ay nagdulot ng malawakang galit mula sa publiko at ang gobyerno ng Australia sa pamumuno ni Prime Minister John Howard ay agarang kumilos upang ipatupad ang mga bagong batas sa baril sa pamamagitan ng National Firearms Agreement. Ang National Firearms Agreement ay nagbabawal sa pagmamay-ari ng semi-automatic na baril at shotguns ng mga private individuals at nagpataw ng mahigpit na regulasyon sa pagpapalabas ng lisensya at naglunsad ng buyback program kung saan isinuko ng mga mamamayan ang mahigit 650,000 na baril upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ang batas na ito ay may masusing mga pamantayan sa pagmamay-ari ng baril, kabilang ang mas mahigpit na background check, registration at waiting periods bago makabili ng baril. Ang Port Arthur Massacre ay nagsilbing pangunahing punto sa pagsasakatuparan ng mga malalaking reformang ito na nagdulot ng pagbaba ng mga insidente ng pamamaril sa Australia. Mula nang ipatupad ang mga gun control laws, halos walang naitalang mass shooting sa bansa at ang mga krimen na may kinalaman sa baril ay bumaba ng malaki. Naging modelo ang Australia para sa mga bansang naghahanap ng solusyon sa karahasang dulot ng mga baril at ang mabilis na pagkilos ng gobyerno upang maiwasan ang mga katulad na trahedya ay nakapagbigay ng halimbawa kung paano maaaring balansehin ang karapatan sa pagmamay-ari ng baril at ang kaligtasan ng publiko. Gayunpaman, ang Port Arthur Massacre ay hindi lamang isang trahedya kundi isang daan para sa makabuluhang pagbabago sa mga batas ng baril na naglalayong mapigilan ang ganitong uri ng karahasan sa hinaharap. Number 10. The Amanda Knox Trial. Ang Amanda Knox Trial ay isa sa mga pinakasikat at kontrobersyal na kaso ng krimen sa buong mundo na nagdulot ng malawakang atensyon mula sa media at mga reforma sa sistema ng hustisya. Si Amanda Knox, na isang American exchange student, at ang kanyang kasintahan na si Rafael Solicito ay nasangkot sa brutal na pagpatay kay Meredith Kercher, na isang British student, noong November 1, 2007 sa Perugia, Italy. Natagpuan si Kercher na sinaksak sa kanyang apartment at mabilis na idiniin ng mga autoridad sina Knox at Solicito dahil sa kanilang presensya malapit sa lugar ng krimen at ilang hindi magkatugmang pahayag. Bagaman iginiit ng dalawa ang kanilang kawalang sala, sila ay inaresto at naharap sa mga kaso. Ang mga ebidensyang ginamit laban sa kanila ay pangunahing nakabatay sa forensic evidence, kabilang ang DNA ng dalawa sa isang kutsilyo at bra clasp. Ngunit kalaunan ay napuna ang paraan ng pagkolekta ng ebidensya. Samantala, kasama sa mga kontrobersyal na bahagi ng kaso ang sapilitang pag-amin ni Knox matapos ang matinding interrogation na sinasabing nakuha sa pamamagitan ng psychological pressure na kalaunan ay binawi niya. Noong 2009, parehong nahatulan sina Knox at Solicito, ngunit noong 2011, binawi ng Court of Appeals sa Italy ang hatol dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Gayunpaman, muling nahatulan sina Knox at Solicito noong 2014. Ngunit noong 2015, tuluyan silang pinawalang sala ng Court of Cassation na nagsabing hindi sapat ang ebidensya laban sa kanila.
Samantala si Rudy Guede, ang ikatlong suspect, ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng pagkakulong dahil sa kanyang direktang pagkakasangkot sa krimen. Ang kaso ni Knox ay nagdulot ng malalim na pagsusuri sa mga pamamaraan ng forensic science, partikular sa tamang paggamit at pagkolekta ng DNA evidence na nagresulta sa mga pagbabago sa forensic protocols hindi lamang sa Italy kundi pati na rin sa ibang bansa. Bukod dito, nagbunga ang kaso ng mga reforma sa proseso ng interogasyon upang maiwasan ang maling pag-amin mula sa mga akusado. Ang pag-usbong ng media frenzy sa kaso ay nagpakita ng kapangyarihan ng media sa paghubog ng pampublikong opinyon at nagbukas ng diskusyon sa mga karapatan ng mga dayuhang akusado na humarap sa mga foreign justice system. Ang mga krimen na ito ay nagpakita ng matinding epekto hindi lamang sa mga biktima at kanilang pamilya, kundi pati na rin sa buong sistema ng batas. Ang mga kasong ito ay nagpabago sa mga legal na proseso at nagdulot ng mga reformang tumutugon sa mga kahinaan ng hustisya. Ipinapakita nito na ang batas ay isang sistema na patuloy na humuhubog upang mas maprotektahan ang lipunan. Kung mayroon kayong sariling mga kwento o opinyon tungkol sa mga kilalang kaso na nagbago ng batas, huwag kalimutang mag-share sa comment section dahil gusto naming marinig ang inyong kwento. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Hanggang sa muli, at ito ang Arvin Polo TV.